Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Tinuldukan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga espukalasyon sa kung sino ang papalit kay Vice President Sara Duterte bilang kalihim ng Department of Education. Ang napili para sa pwesto, si Senator Juan Edgardo Sonny Angara. Hinamon naman ng grupo ng mga guro si Angara na tugunan ang aniday krisis sa edukasyon sa bansa. May balitang A to Z si Ian Maghanoy. Formal nang itinalaga ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. si Senator Sonny Angara bilang bagong kalihim ng Department of Education o DepEd. Yan ay matapos mabakante ng 2 linggo ang kagawaran kasunod ng pagbibitiw ni Vice President Inday Sara Duterte sa gabinete noong June 19. Pinasalamatan naman ni Angara ang Pangulo sa naturang appointment. Binigyang diin ni Angara na pagtutuunan niya ng pansin na magkaroon ng akses ang lahat ng mga mag-aaral na Pilipino sa dekalidad na edukasyon dahil dito nakasalalay ang kinabukasan ng bansa. Agad din naman siyang winelcome ng DepEd. Sa isang pahayag, sinabi ng kagawaran na handa na ang mga kawani nito na magtrabaho sa ilalim ng bagong liderato upang maiangat ang basic education sa Pilipinas. Agad naman nagpahayag ng suporta ang ilang mga senador sa pagkakatalaga kay Angara, kabilang na si Senator Nancy Binay. It's such a proud moment, I guess, for me and yung grupo namin na Solid 7, na yung isang kasama namin na-appoint sa isang ahensya na napaka-importante na department. Alam naman natin na yung, di ba, education is the great equalizer and napakalaki na problema ng edukasyon ngayon. Naniniwala si Binay na kwalipikado si Angara bilang kalihim ng DepEd. Walang magiging learning curve si Senator Sonny Angara as a DepEd Secretary. But at the end of the day also, nakakalungkot din kasi di ba noong 2013, sabay kaming pumasok ni Sen Sonny. Kumbaga sa bahay ni Kuya, una siyang lumabas at hindi kami sabay lalabas sa Senado. Gayon din ang suporta ng iba pang senador. Ayon kay Senator Loren Legarda, magagampanan ni Angara ang tungkulin lalo't batikan ang senador sa edukasyon dahil sa mga batas na kanyang naipasa. Sa panig ng Teachers Dignity Coalition, una nang sinabi ng grupo na sana ay hindi politiko ang itatalaga ng Pangulo sa DepEd. Pero pabor naman sila kay Angara dahil sa kanyang karanasan sa Senado. For the longest time, he served as the chair of Finance Committee, if I'm not mistaken, ng Senado. Diba? So may kinalaman sa pera ang marami sa aming mga advocacy, budget ng education sector. We could hope for better performance from our incoming secretary. Tinawag naman ng Alliance of Concerned Teachers na improved choice si Angara para sa DepEd, kasabay ng paghamon sa bagong kalihim na ayusin ang bumababang kalidad ng edukasyon sa bansa. Pero paano ang tungkulin ni Angara bilang senador? Ayon kay Senate President Francis Cheese Escudero, kung magbibitiw si Angara sa Senado ay maaari na niyang punan ang pwesto sa DepEd. Option niya kung magre-resign siya pagkatapos mag-take effect ng appointment upang sa gayon ito ay maging ad interim appointment. Ang pagkakaiba niyan, pwede na siyang umupo at manilbihan bilang kalihim kung siya magbibitiw. Subalit pag hindi, hanggang siya na-confirm, magiging nominee siya hanggang ma-confirm at hindi pa siya pwede mag-assume. Sa June 19, nakatakdang palitan ni Angara si Duterte bilang kalihim ng DepEd. Una nang sinabi ni Angara na hindi na siya tatakbo sa 2025 midterm polls. Ngayong ito na ang huling termino niya sa Senado. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy.